nauubra. Mga pekeng balita agad mabubura. Mga troll farm malamang susuko na. Dahil kami ang bebenga, humanda ka na. Mga makachina, benga, benga. Mga fake news, benga, benga. Salbahing dedes, benga, benga. Halik sa Walang kawala ang may sala. Pegador, wala kang kawala. Benga, Pegador, kayo ay maganda. Benga, Pegador, galit sa masama. Benga, Pegador, ang sa inyo bebenga. Benga, Pegador, wala kang kawala. Benga, Pegador, kayo ay maganda. Benga, Pegador, galit sa masama. Benga, Pegador, ang sa inyo bebenga. Oh, ayan. Okay. Nako, eto na tayo. Speaking of father and son, ito magkaiba to, mga kababayan ko. Oh yes, magkaiba to. Speaking of father and son, magkaiba naman to dito. Sa politika kasi mga kababayan ko, meron din father and son. Alam niyo ba yung father and son? Ma'am Linda de la Vega, hello po. Alam niyo ba yung sa politics kasi may father and son din. Oh! Ay nako mga kababayan, sa politics may father and son. Alam niyo ba yung ibig sabihin sa politika ng father and son? Kung sa relihiyon, may father, may godfather, may God of son, mga kababayan ko, sa politics, meron din father nga lang, meron din son, mga kababayan ko. Nahulaan niyo na ba yung topic natin? Mga kababayan ko, nahulaan niyo na ba? Nahulaan niyo na ba yung topic natin? I hope na nahulaan niyo na. Kung may father, merong son. Oh. Gabu, father and son, BBM, Sandro. Yeah, sa politics. Oh, liban doon. Sa politics kasi pag-uusapan natin yung pinapasa ni Apo Presidente Bongbong Marcos na gusto niyang maging sa batas yung anti-dynasty law, mga kababayan ko. Ayan na. This is very exciting, mga kababayan ko. If you're talking about the anti-dynasty law, and then dako tayo kay Bato. Oh, number one, anti-dynasty law. Pag-usapan natin to mga kababayan ko. Are you ready, guys? Handa na ba kayo? Eto. Tanong ko lang sa mga kababayan natin, pabor ba kayo sa anti-dynasty bill na gustong ilabas o ipalabas gustong gawin sa batas ni Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Mga kababayan ko, sino dito ang hindi pabor at pabor? Mga kababayan. O yan, naka-live din pa. Opo. Sino dito ang hindi pabor sa anti-dynasty? Tanong ko lang ho sa mga kababayan natin. Kung sino ho dito ang pabor at hindi ho pabor sa anti-dynasty. O yan ho mga kababayan ko. Sino ho? Naka-live po ako. Sino dito ang hindi pabor? Mga kababayan ko, sino ho ang pabor sa anti-dynasty? Abay magkaalaman ho tayo, mga kababayan ko. Gusto ko hong malaman sa inyo, mga kapatid, kung sino ho dito ang pabor at hindi ho pabor. Mga kababayan, para ho malaman ho natin. No? O yan, no, mga kababayan ko, sabi ho dito ni Linda de Vega, pabor ako. Sabi ni Ma'am Mary Ann Bilbat, pabor ako. Ako, pabor ako. Sabi dito, pabor ako. O yan, dami nakapabor. O yan. Por pabor. O yan, ang mga Marcos, madaming anak nakaupo sa gobyerno. Sabi nito yung DDS ba to? O sige, welcome ka dito. O sabi ho dito ni Ma'am Rio ni Negosyo, 50-50 ako. O yan dito, pabor ako. Sabi dito ni Alicia Sabat. O yan, nadami dito na pumapabor. O si Ma'am Dali Burukanay, yes, pabor daw po siya dahil ramdam niya po ang dynasty sa Cagayan. Oh, pabor na pabor. O sige, kung pabor ka o hindi ka pabor o 50-50 ka, abay panoorin mo muna ang video na to, mga kababayan. Eto, ayan o. Ayan. Panoorin mo. Malakas sa mga panawagang i-certify as urgent na ng Pangulo ang anti-political dynasty bill. Pero gitnang Malacanang, hindi dapat minamadali. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes.
Hindi pang optics lang ang deklarasyon ng Pangulo na madaliin ang pagpasa ng 4 na priority bills ng administrasyon kabilang ang Anti-Political Dynasty Bill sa pagpuna ng marami sa inihaing House Bill 6771 ni Presidential Son and Majority Floor Leader Sandro Marcos at House Speaker Bogie D na kapwa parehong nagmula sa mga dinastiya. Nanindigan ng Malacanang na seryoso ang Pangulo sa pagsusulong ng reforma. Oh, narinig nyo mga kababayan ko? Narinig nyo, mga kababayan? Sabi ho nung isang basher dito, sabi niya ho dito, mga kababayan ko, ang mga Marcos daw, mga kababayan ko, ang mga Marcos daw ho, mga kababayan, ay marami daw ho nakaupong pamilya sa politika, mga kababayan ko, mga kapatid. Oh, ngayon, ang Pangulong Bongbong Marcos, si Apo PBBM, ang sabi niya ho dito mga kababayan ko, pinamamadali niya ang House Bill na anti-dynasty bill. Mga kababayan ko, itong anti-dynasty law. Bakit, mga kababayan ko? Alam mo sa tinala ng mga maraming panahon, ngayon lang ako nakakita mga kababayan ko na biruin mo, yung presidente ng Pilipinas, si Pangulong Bongbong Marcos pa, ang nag-uutos na madaliin at bilisan yung pagrepaso ng reforma ng anti-dynasty law, mga kababayan ko. At ang pinakamatindi pa dito, mga kababayan ko, si Sandro Marcos pa ang siyang naghain sa Kamara. Aba, akala ng iba, di ba? Alam mo ito'y patunay, mga kababayan ko, no? Alam mo tong mga Marcos, sa totoo lang, ito ang patunay mga kababayan ko na hindi ganid sa kapangyarihan si PBBM. Hindi ganid sa kapangyarihan si Pangulo. Walang term extension sa makatuwid. Mga kababayan, excuse me, yan ang gusto niyang ipahatid sa taong bayan. Alam mo, maliwanag pa sa sikat ng araw na si Pangulong Marcos, mga kababayan ko, ang pamilya niya, mga kapatid, klarong-klaro para sa akin. No, hindi kami sabik sa kapangyarihan. Ito yan. Ano ang magagawa ng benepisyo ng anti-dynasty law, mga kababayan ko? Itong dynasty bill na hinahain sa Kamara. Number 1, mga kababayan ko, ang magbebenepisyo po nito taong bayan. Lalong-lalo na po sa local. Mga kapatid, alam nyo ba yon? Mga kababayan ko? Mga kababayan, di ba alam nyo ba yon? Alam nyo ba na magkakaroon ng benepisyo ang ating mga mamayang taong bayan? Tama ho kayo. Magkakaroon ho yan, mga kababayan ko. Bakit? Ito ho ang benefits niyan. Kapag naipasa ni Congressman Sandro Marcos itong House Bill na to na anti-dynasty law, mga kababayan ko, ang mga kababayan natin na magbebenepisyo. Bakit? Biyahe ni Koy. Kasi matutuldukan na po yung naging mayor yung tatay, susunod na mayor yung anak, susunod na mayor yung isa pang anak, hanggang sa apo, hanggang sa pamangkin, tatakbo sa ganito. Abay, yun po ang nagiging pahirap. Bakit? Mga kababayan ko, nagiging source of corruption. Mga kababayan ko, alam mo sana itong anti-dynasty law, gawin ng 6 years lang ang pagiging mayor eh. And then 2 terms lang sana. 'Di ba? Repasuhin 2 terms lang. Bakit? Ba't ko nasabi? Kasi mga kababayan ko, sa una, pabida yan. Pag mayor, pabida yan. Pag second term, mga kababayan ko, kickback na yan. Sa third term, mga kababayan ko, dun bubuhos yan ulit. 1 taon lang nagtatrabaho ang alkalde. Yan ang totoo dun. Pero kung may anti-dynasty law na tayo, mga kababayan ko, 1 term lang yan. Ay, hindi. 1 term lang yan. 1 term lang yan. Pag sinabing 3 terms lang ang mayor, mga kababayan ko, hanggang doon ka lang, wala na susunod na anak mo. Ganun dapat, mga kababayan ko. 'Di ba? Ngayon, mga kababayan ko, sa Senado, ang daming magkapatid. 'Di ba? Bilyar, Tulpo, Cayetano,
Oh, 'di ba? Mga kababayan ko, meron pa si Bongo at si Bato. Mga kababayan ko, magkapatid. Oo, mga kababayan ko, magkapatid. Ay, oo, sabi ko sa'yo, magkapatid yan. Paano ko na sabi? Tanong nyo sa akin. Magkapatid yan. Sa Senado, mga kababayan ko, true, may company ba? Totoo yan. Di ba? Sa Senado, puro magkapatid din eh. Di ba? Sa Senado, Tulpo Brothers. Cayetano brother, brothers and sisters. Di ba? Estrada, mga kababayan ko, Bilyar, Bongo and Bato, mga kababayan ko, di ba? Magkakapatid yan. Totoo sinasabi ko, magkakapatid yan, mga kababayan ko. Bakit? Alam niyo ba apelido ni Bongo at ni Bato? Alam niyo ba apelido ni Bongo at ni Bato? Mga kababayan ko. Sabihin niyo sa akin, alam niyo ba apelido? Sino nakakaalam ng apelido ni Bato at ni Bongo? Sino nakakaalam? Di ba kung meron tayo Bilyar, Tulpo, Estrada, Cayetano, meron pang isa. Hindi nyo alam? Alam nyo ba apelido ni Bongo at ni Bato? Alam nyo ba? May last name yan dalawa. Mga kababayan ko. Alam nyo kung ano? Mga kapatid, Duterte. Ngayon, alam nyo na, di ba? Magkapatid sila sa Duterte, mga kababayan. Nakalimutan nyo. Si Bato de la Rosa Duterte yon. Si Bongo Duterte yon. Kaya magkapatid yan, mga yan. Di ba? Kaya nga pag nagkaroon ng anti-dynasty law, mga kababayan ko, unang-una na yan. Si Bato nga, mga kababayan ko, wala pang anti-dynasty law bill. Sumibat na. Di ba, mga kababayan ko? Sumibat na kaagad si Bato nung wala pang anti-dynasty law, di ba? Sabi ko sa inyo tama ba ako? Tama ba ako si biyahe ni Koy? Di ba, magkapatid yan, mga yan. Magkaiba lang ng mukha, pero isa lang ang dugo, Duterte. Alam nyo na. Kaya pag nagkaroon ng anti-dynasty law, yan mga yan ang mauuna. Yan ang may pagbabawal, mga kababayan. Yun ang pinakapasok doon. Sabi sa inyo sabi ko na nga Duterte yan di ba? Duterte! Si Robin lang ang naiiba. Kasi sabi niya, hindi niya kadugo. Pag sinunog lang siya. Tama ba ako? Di ba? Ngayon, ang ginagawa ni President Marcos, mga kababayan ko, pinarerepaso niya to kasi yan din yung naging source of corruption. Di ba? Naging source of corruption yan. Ang problema, sa national, medyo obvious. Kaya nangyayari yan sa local. Sa local, nagkakaroon ng bigayan. So, yun naging corruption. So, pag natigil yung anti-dynasty, wala na mangungurap, mga kababayan ko. Alam mo, sa totoo lang, sa Pilipinas lang naman ang ang malakas ng corruption pagdating sa anti-dynasty. No? Kaya kailangan maipasa natin yan nang sa ganun, maginhawa ang buhay ng Pilipino. Ano sabi ni Auntie Claire? Kaya nga po hindi dapat minamadali ang pagsasagawa ng batas. Dapat inaaral. Tamang pagdidebate, tamang pagbibigayan ng kanilang mga suggestion, opinion at saloobin ay dapat nadidinig, hindi minamadali. Pag sinabi nating aralin, ibig sabihin, hindi minamadali. Half-baked. Diba? Hindi minamadali. Diba? Tama yon. Huwag nating madaliin ang pagrepaso ng anti-dynasty law. Kasi hindi ito madali. Talaga naman hindi madali kasi maraming maapektuhan kailangang ayusin, mga kababayan ko. So dadaan pa yan sa plenary hall ng Congress. Dadaan yan sa motion for approve. So dadaan din yan sa Senado. Dadaan din yan ngayon pataas ngayon ng mga kababayan ko, pataas ngayon ng pipirmahan ni Pangulo para maging ganap na batas, di ba? Yun yung mga magaganda doon. Ngayon, kung kontra ka sa anti-dynasty law, di
tumalong ka na lang, 'di ba? Tumalong ka na lang sa kama, at magtago ka na lang kung ayaw mo ng anti-dynasty law, 'di ba? Sabi pa dito. Hindi nun ang nais ng Pangulo. Dapat maayos at mapapakinabangan. Ito rin ang sagot ng palasyo kung bakit hindi certified as urgent ang Anti-Political Dynasty Bill. Bukod sa certify as urgent lang ang isang bill kung kinakailangan, ang pagkakaroon daw ng iba't ibang bersyon ng bill na ito at ang puna na may loopholes ang ihinahain mismo ni House Speaker ay dahilan kung bakit kailangang bigyan ng sapat na panahon ang pag-aaral dito. Bilang isa ring miyembro ng dinastiya si Pangulong Bongbong Marcos, tinanong natin ang palasyo kung hanggang saan willing magsulong ng reforma si PBBM. Ito gusto kong sagot eh. Pakinggan niyo mabuti mga kababayan. Huwag sa akin manggaling. Ayan Ang papautos ba or rather request na araling mabuti bago magsagawa at maipasa ang batas na ito ay pang-optics lang. Ang pagmamadali sa paggawa ng batas pero kulang, yan po ang para sa optics lang. Sa ilalim kasi ng panukala ni Speaker D at Congressman Sandro, tatakbo pa rin naman ang political dynasty dahil ang ipinagbabawalan nito ay ang pagkakasabay ng mga magkakamag-anak sa parehong posisyon. Halimbawa, sa pamilyang Marcos, nakaupo si PBBM bilang Pangulo, si Amy Marcos bilang Senador, si Sandro Marcos bilang Congressman, at sa ilalim ng House Bill 6771, bagaman magkakamag-anak sila, pwede ito. Ayan na, para matapos na. Pag naging batas na 'yon. Para malaman ninyo, okay? Para hindi na kayo mamimengi-mengi, para alam niyo na, ayan na ang tamang sagot. Wag lang nating madaliin. Naintindihan niyo na? Yan ang pinakamaganda. Bawal ang sunod-sunod. Hindi na magagawa yung sunod-sunod. Mayor yung papasa ng ganito. Hindi na pwede. Kailangan, mga kababayan ko, stay put lang. Kailangan mo na magpahinga ng isa. Tama yun. That is a good option for the Filipino. Agree ako doon. Hey! Pagalog ka ang utak, hindi na uubra. Mga pekeng balita agad mabubura. Mga troll farm, malamang susuko na. Dahil kami ang bebenga, humanda ka na. Mga makasina, benga, benga. Mga fake news, benga, benga. Salbahing dedes, benga, benga. Halik sa Walang kawala! Ang may sala! Pegador, wala kang kawala. Benga, Pegador, kayo ay maganda. Benga, Pegador, galit sa masama. Benga, Pegador, ang sa inyo bebenga. Benga, Pegador, wala kang kawala. Benga, Pegador, kayo ay maganda. Benga, Pegador, galit sa masama.